Katarungan ang panawagan ng mga kaanak ng mga namatay sa pag-atake sa Resorts World Manila. Nagpaliwanag naman ang isa sa mga punerarya na pinagdalhan sa mga biktima kung bakit natagalan bago na i-turn over sa mga pamilya ang mga labi. Nangako rin ng tulong pinansyal ang pamunuan ng Resorts World Manila. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, naiuwi na yung karamihan dun sa mga labi nung mga nasawi dun sa trahedya naman sa Resorts World Manila dun sa kanilang mga probinsya. Baon nga nung kanilang mga kaanak ang pighati at panawagan para sa hustisya. Napakabentuhan ako na yan. Hindi raw malaman ni Aling Feli kung saan huhugot ng lakas sa pagkamatay ng kanyang anak na si Marife Noguera, empleyado ng Resorts World Manila. Hirap daw silang tanggapin ang pangyayari lalo't halos di na makilala ang labi ni Marife. Si Marife ang bumubuhay sa 2 anak. Ang itsura ng mukha niya hindi siya maganda. Napakaganda ng anak ko na yan. Sana, yung kung pakangailangan ng apo ko, at yung justisya man para sa kanya, maibigay man lang. Napakabentuhan ako na yan. Wala akong masabi. Mabait na anak, mabait na kapatid, mabait sa magulang. Isa si Marife sa 13 empleyado ng Resorts World Manila na nasawi nang pumasok mag-isa sa hotel casino ang suspect na si Jesse Carlos nung Biyernes. Lahat ng nasawi namatay sa suffocation. Nakita silang magkakasama sa banyo at kwarto ng 2nd floor ng gusali kung saan nagsunog ang suspect pagpasok nito. Nangako ang pamunuan ng Resorts World Manila na tutulungan nila ang mga pamilya ng mga empleyadong nasawi mula sa trahedya. Magbibigay raw sila ng 1 million peso assistance bukod pa sa tulong sa burol at libing. Dealer naman sa kasino ang nasawiring si RV Robles Gavino. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila ang kanyang labi. Naiwan niya ang kinakasamang si Mark Robin at 2 nilang anak. Sakit. Hindi ko man lang nabigay sa kanya yung apelido ko. Yun na nga yung plano namin next year talaga dapat. Kaya lang, paano pa kami kakasal? Wala na. 2 araw! Hindi nyo reserve! Hindi nyo reserve! Tingnan nyo, paano namin bubulol ngayon yung bangkay namin? Ang bangkay naman ni BJ Pagsibiga na iuwi na sa kanyang bahay sa Bulacan matapos ang 2 araw sa punerarya. Kasabay ng pag-iinagpis ng kanyang pamilya ang galit sa puneraryang pinagdalhan sa kanyang labi. Sila na rin ang nagpaimbalsamo sa bangkay nito. Nasasabihin ko kay Gabi, nasaan daddy niya? Hindi ko alam kung nasaan ka ako, naririnig mo ko. Mahal naman ka namin, sobrang dami nagmamahal sa'yo, dami nag-iintay sa'yo. Sana makapahinga ka na ng maayos. Pag-pray ka namin lagi. I love you so much. Isa pa sa mga nasawi ang hotel guest na si Carmelita de la Cruz, 68 taong gulang. Sabi ng anak ni Carmelita, hirap na raw maglakad ang ina. Hindi na rin daw ito makilala dahil sa sunog na tinamo sa katawan na bloated na rin daw ng i-turnover sa pamilya. 2 araw po sa Rizal funeral homes, tapos po hindi nila inintindi. Yung pala hindi nila kayang asikasuhin. So hindi pa din nila nirelease yung mama ko. Kaya tapos nung binalikan nila, iba na po itsura kasi hindi nila preserve yung body. Ilang oras ang nagtagal bago na-retrieve ang mga bangkay ng mga nasawi. Kaya ilan sa mga reklamo ng mga pamilya, matagal ang ginawang pagproseso. Ayaw magbigay ng pahayag ng Rizal Funeral Homes. Paliwanag naman ng Veronica Memorial Homes. For the autopsy alone, it will consume 1 hour. And then for the embalming of autopsied body, it will consume 2 hours. Kaya medyo matagal. And then considering you have to put makeup, dress, bait, especially yon ay namatay sa pagkasunog. Marami siyang aso sa katawan, maitim. So, we were trying our best kung pwede, malinis silang maigi. Nakalaga pa rin dito sa Veronica Funeral Homes ang labi ng gunman na si Jesse Carlos. Tapos na ang autopsy. Ang gusto sana ng kanyang mga kaanak, ma-cremate na agad ang labi. Pero hindi pa raw ito may sasakatuparan sa ngayon dahil hinihintay pa ang resulta ng DNA test. Natsyempohan namin ang ama ng suspect sa punerarya pero humiling na sila ng privacy at pangunawa.
Jessica, may nakausap tayo no, na kaanak nung isa dun sa mga nasawi pero tumanggi na sila magbigay ng pagkakakilanlan. Meron daw kasing ilang mga personal na gamit yung kanilang mga kaanak na nawawala. At yun yung kanilang hinahanap. Ipinagbigay alam natin ito doon sa funeral homes, doon sa dalawang funeral homes na ating pinuntahan kanina. Pero ang sabi naman nila sa atin, lahat daw ng mga gamit na na-recover nila mula doon sa mga labi na kanilang prinoseso ay tinurn over na raw nila sa pulis. Jessica. Meron daw isa sa mga nasawi no, na nakita ng kanyang mga kamag-anak, hubad na, nandun sa loob ng cadaver bag, wala nang suot, wala na rin yung mga relo, kung ano mga jewelry na suot-suot, wala na rin. Steve. Yun daw, Jessica, yung huling biktima no, na dinala dun sa punerarya at yun yung medyo nahirapan silang ma-identify dahil supposedly, sabi ng mga relatives, meron daw suot na alahas yun so mas madali sanang ma-identify. Pero nung dali naman daw dun sa punerarya, ang sabi sa atin doon ay wala na raw yung mga gamit na yun at marami na raw na mga kamay, kumbaga, na humawak dun sa bangkay so hindi nila masabi kung nasaan napunta itong mga gamit na ito. Pero siniguro naman ng punerarya nung makausap natin kanina na lahat daw ng mga gamit ng mga namatay o nasawi doon sa trahedyang yon ay ini-inventory naman daw nila sa kanila tinuturn over sa mga pulis. Ngayon pala isipan doon sa mga kaanak kung saan nga ba napunta yung iba doon sa mga gamit at yun daw yung aasikasuhin nila sa sandaling mailibing na nila yung kanilang mahal sa buhay. Jessica. Steve, hindi kaya na-manage sana ang pag-estima sa mga labi ng mga biktima such that hindi naman nagtagal ng 2 araw na hinintay ng mga kamag-anak nila na ma-process yung mga bangkay, no? Kasi namatayan na sila ng very parang napakabilis na mga pangyayari. Buhay yung kanilang mga kamag-anak, next thing they knew, wala na. Tapos so nakakabigla na sa kanila yung nangyaring trahedya. Tapos pinag-antay pa sila ng 2 araw halos para dun sa mga bangkay. Hindi kaya na-manage sana kasi yung funeral parlors naman na humawak sa mga bangkay. Alam naman nila antemano kung ilan lang ang kaya nilang i-process, di ba? Alam na nila kung how much time it will take for them to embalm and to autopsy yung ganyang mga klase ng bangkay. Nung hindi na nila kinaya, di humingi na sana sila ng saklolo, di ba? Sa ibang mga punerarya. O kaya, hindi kaya dapat yung Resorts World na manage man lang ng maayos yung ganitong mga pag-process, considering na nag-grieve na yung mga kamag-anak. Ang hirap nga naman mag-grieve over nothing dahil hindi pa nakukuha yung bangkay ng iyong mahal sa buhay. Wala nga raw ipinadalang grief counselor, Jessica, yung Resorts World, Isa pa yun. nung mangyari yung insidente. Isa pa yun. Ang sabi sa atin kasi, nung mangyari yung insidente ng... Isa pa yun, ma-point out ko lang, Steve, yes, no? Jessica. Kasi kumbaga ang sabi sa atin nung... may template na dapat dahil nung may isang eroplano na nag-crash no, sa Cagayan de Oro, nag-assign ng grief counselor yung airline involved for each family. Kumbaga dapat meron ng template na ganun eh. Ito 37 families lang naman. Hindi kaya dapat mas naging maayos yung coordination. May taga-estima sana kada family, yung mga funeral arrangements, grief counselor, etc. Go ahead, Steve. Sorry I interrupted you. Malaking tulong nga sana kung may grief counselor, Jessica. Mangyari raw kasi direktang nakikipag-ugnayan yung Resorts World doon naman sa pamunuan ng punerarya. Kaya ganun yung nangyari. Nung mangyari yung insidente sa Resorts World, inabot daw talaga ng mga halos 6:00 na ng hapon bago nadala yung mga labi doon naman sa mga funeral homes na pinagdalhan sa kanila. Pero hindi pa raw agad na proseso yun dahil kinakailangan pa magkaroon ng identification, kinakailangan pa magkaroon ng inventory doon sa mga labi. Kaya talagang tumagal yung proseso. At doon sa isang funeral homes na pinagdalan sa kanila, yung Rizal Funeral Homes, doon talaga medyo naglalabas ng sama ng loob yung mga nakausap natin kanina. Lalo't ang sabi hindi na raw ma-accommodate. Kumbaga natagalan talaga. Ang problema pa, hindi naman daw basta agad-agad ma-release. Pinuntahan natin kanina yung Rizal Funeral Homes para kunin yung kanilang panig pero tumanggi na silang humarap sa atin. At parang doble dagok daw yung naranasan ng mga kaanak ng mga ito, Jessica. Lalo't isa na yung bagay na mamatayan ka sa hindi magandang pamamaraan. Tas
ikalawa pa, sa huling pagkakataon na nga lang, hindi mo masusulyapan yung mahal sa buhay. Supposedly, ay kahit papaano, pwede pa sanang ma-preserve, pero dahil nga sana sa natagalan, yung proseso ng pagpa-preserve dun sa mga bangkay, ay selyado na yung mga casket at hindi na nila masulyapan sa huling pagkakataon, Jessica. Nako, alam mo, Steve, totoo yan. Dagdag pa sa pabigat sa nararamdaman ng mga kaanak, I'm sure yung state of decomposition na ng kanilang mga mahal sa buhay kasi two days na nga naman na hindi preserve yung mga bangkay, no? So I suppose katulad nung nanay na na-interview nyo, no? Parang hindi yan yung anak ko, namatay na nga ng ganun-ganun lang. Maganda yan eh, bakit ganyan ang itsura? That says everything, di ba? Totoo, yung isang nakausap din natin kanina, ang sabi, nung makita nila, nung ipakita sa kanila, ipa-identify sa kanila yung labi, sabi nila parang meron lamang daw konting uling sa muka o merong konting sugat, pero nung huli nilang makita, nung eventually maibigay sa kanila after 2 days yung bangkay, bloated na raw talaga, pasintabi dun sa mga naghahapunan pa. Hindi na raw nila maisaayos, kumbaga huli na para kahit sa huling pagkakataon, makita man lamang nila. So nag-iba na talaga yung itsura, kaya lalong masakit para sa kanila, lalo pa ngayon. Tinanong natin sa kanila, meron bang lumapit sa inyo na at least nagbigay man lang ng counseling, lalo't extraordinary yung kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Sa ngayon, wala pa raw at malaking tulong daw sana yan para kahit papano ay matanggap nila paunti-unti itong trahedyang nangyari sa kanila, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.